Nang makarating si Zhao Mu sa disciple courtyard ay dali-dali siyang bumaba at nakita niyang napakaraming tao roon. Habang sinusuri niya ang paligid, may ilang mga disipulo ang nag-uusap at tumawag sa kanyang pansin. Sumisigaw ang isa sa mga ito na malas naman dahil pagkatapos ng laban na iyon ay nakakuha lang siya ng 300 contribution points ngunit nawala naman ang kanyang 4th rank defensive artifact. Pinagsabihan naman siya ng kanyang kasama na huwag nang banggitin pa iyon dahil siya ay nawalan din ng 5th rank flying sword na pinag-ipunan niya ng matagal para lang mabili sa Myriad Demon Forest. Sinabi ng isa pang kasama nila na padalas ang pag-alburoto ng mga demonic beast kamakailan, at kahit mas maraming pagkakataon para kumita ng contribution points ay hindi pa rin nila kaya ang ganoong schedule ng misyon. Napagtanto ni Zhao Mu na mukhang apektado na rin ang sitwasyon sa Myriad Demon Forest pati ang mga ordinaryong disipulo. Natigil ang pag-iisip ni Zhao Mu nang biglang may nag-utos sa kanya na umalis at pinatatabi siya sa daanan. Hindi kumilos si Zhao Mu at bagkus ay tumitig lang siya ng seryoso sa mga ito. Agad siyang kinilala ng maskuladong lalaki na may matulis na tenga na siya raw pala ang bagong promote na personal na disipulo ng mga human clan na si Zhao Mu. Mayabang pa itong nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang big shot na katulad nito roon sa disciple courtyard nila. Sumabat ang isang babae sa tabi nito na balita raw niya na nakaakyat lang daw ang gwapong ito sa taas dahil sa palakasan, ngunit aminado naman siya na may ipagmamalaki ang magandang mukha nito. Pabirong nagtanong ang lalaki kung okay lang ba na pagsilbihan siya nito mamayang gabi dahil walang problema sa kanya na bigyan ito ng ilang milyong spirit stone bilang gantimpala. May ilang disipulo sa paligid na tinutuya si Zhao Mu na mababaw ang luha ng batang taong ito, at kapag ipinagpatuloy raw nila ang pang-aasar ay iiyak ito, at kapag tumakbo pabalik para magsumbong sa mga elder ng human clan ay sigurado raw na malilintikan sila. Malamig lang na nagtanong si Zhao Mu sa kanila kung tapos na ba silang magsalita at pagkatapos ay nagpakawala siya ng umaapaw na pulang enerhiya sa kanyang buong katawan na nagbigay gulat sa lahat. Habang nagniningning ang kanyang mga mata ay binalaan niya ang lahat na kung ayaw nilang mamatay ay lumayas sila sa kanyang harapan. Hindi nagpakita ng takot ang dalawang kalaban at agad na nagpalitan ng tingin habang tinutuya siya bilang isang mababang tao lamang, at nagtanong kung nakalilimutan ba nito kung sino sila, dahil naghahanap ito ng kamatayan pagkatapos nitong galitin si Young Master Long Tianxiang, at ang lakas pa ng loob nitong magyabang. Nang marinig ni Zhao Mu ang pangalan ni Long Tianxiang ay ngumisi siya at inasar ang dalawa na mga aso pala sila ni Long Tianxiang, at dahil naghahanap ang mga ito ng away ay okay yun sa kanya dahil nangangati na rin ang kanyang mga kamay kaya papatulan muna niya ang mga ito ng kaunti para makipaglaro ng sandali. Inihagis niya ang token sa lupa at nabuo agad ang isang berdeng barrier kung saan pwede na silang maglaban, habang mayabang niya pang hinamon ang mga ito na tingnan kung ano ang kaya ng mga maliliit na demonyong ito. Nagalit ang tatlo at sumigaw na isang hamak na foundation establishment cultivation lamang si Zhao Mu na naglalakas loob na hamanin silang tatlo na mga core formation demon cultivator, na ang ibig sabihin ay naghahanap talaga ito ng kamatayan. Unang sumugod ang babaeng may anyo ng ahas kung saan inilabas niya ang kanyang napakahabang dila patungo kay Zhao Mu. Hindi na bahala si Zhao Mu at bagkus ay sinabihan ang kanyang mga kalaban na hindi na magbabago ang kanilang pagiging demonyo at gaya ng kanyang inaasahan ay wala silang kwenta. Mabilis na nahawakan ni Zhao Mu ang malaking dila ng babaeng ahas at habang hawak niya ito ay ngumisi siya at agad na ginamit ang kanyang purple lightning bind kung saan pinadaloy niya ang matinding kidlat sa dila nito patungo sa katawan, at dahil sa sakit ay napasigaw ang babaeng ahas. Hindi makapaniwala ang ilang disipulo na nakasaksi sa nangyayari at ang isa ay nagsabing gumagamit din siya ng purple lightning bind ngunit nagtataka siya kung bakit parang ang layo ng antas ng lakas na pinakita ni Zhao Mu kumpara sa kanya. Sinabi naman ng iba na sulit talaga ang titulo ni Zhao Mu bilang top genius ng outer sect at hindi ito dapat maliitin. Sinabi naman ng ilan na may punto silang ngunit hindi sapat ang pag-ataking iyon para mapabagsak ang tatlong kalaban nito. Sumigaw ang babaeng ahas at mayabang na sinabihan si Zhao Mu na huwag itong masyadong maangas. Pagkatapos ay pinutol ng babaeng ahas ang kanyang sariling dila upang mapigilan ang pagdaloy ng kidlat sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang kumilos upang tumalon at maghanda muli ng pag-atake gamit ang kanyang buntot, kaya bumuelo siya ng malakas upang hampasin si Zhao Mu.
Nagulat ang mga disipulo na nakasaksi dahil sa sobrang bilis ng paggalaw ng kalaban, at sa pag-ataking iyon na kapag tumama raw sa kanila ay siguradong madudurog sila pati ang kanilang dugo sa isang iglap. Inisip nila na gaano man kalakas si Zhao Mo ay tao pa rin naman ito na may laman at dugo, kaya para sa kanila ay tapos na ang laban at yari na si Zhao Mo. Ngunit mabilis lang na sinalubong ni Zhao Mo ang pag-atake ng babaeng ahas. Itinusok niya ang kanyang mga daliri sa napakalaking buntot nito at buong lakas na itinulak ang katawan nito upang paliparin papalayo. Nagulat ang mga disipulo sa ginawa niya dahil napakalupit ng lakas nito, kaya napapatanong pa sila kung talaga bang si Zhao Mo ay isang taong cultivator. Nang bumagsak ng marahas ang babaeng ahas sa likuran ng kanyang mga kasama ay agad niyang inutusan ang mga ito na patayin si Zhao Mo at huwag mag-alala dahil siya na ang bahala sa anumang parusa, kaya huwag na nilang isipin pa ang kahihinatnan. Agad na kumilos ang dalawa at naglabas ng talisman kung saan isinigaw nila ang pag-activate ng Slaughter's Formation. Agad silang binalot ng matinding pulang aura na unti-unting bumuo ng isang nakakatakot na figure ng enerhiya, at dahil doon ay napagtanto ni Zhao Mo na mukhang kailangan niya na ring magseryoso sa laban. Nag-ipon siya ng nagliliyab na apoy sa kanyang palad at nang pinakawalan niya ito ay nabuo ang isang figure ng lobong apoy na agad na humarap sa nakakatakot na enerhiya ng kanyang kalaban. Nang makita ni Zhao Mo na kinakaya ng kalaban ang kanyang pag-atake ay dinagdagan niya ng isa pang ulo ng lobo ang kanyang nagliliyab na apoy at tinanong ang mga kalaban kung kakayanin pa rin ba ng mga ito kung dodoblihin niya ang lakas. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, mula sa labas ng barrier ay isang elder ng demonic sect ang sumigaw sa kanya na huwag niyang patayin ang mga ito. Malamig lang na sumagot si Zhao Mo na huli na ang lahat dahil sa mga oras na iyon ay agad ng tinupok ng naglalagablab niyang ataking apoy ang mga disipulong mayabang na naghahaman sa kanya kanina. Nang matapos ang malakas na pag-atake ay unti-unti nang hamupa ang usok, maging ang berdeng barrier ay nawala na rin. Dahan-daang lumapit sa kanya ang elder at galit na pinagsabihan si Zhao Mo na tingnan ang kanyang ginawa. Nagngingit-ngit ito sa galit habang nagliliwanag sa kulay pula ang mga mata, at habang ipinapaalam sa kanya na 3 inner sect disciple ang namatay dahil sa kanya, binyantaan niya si Zhao Mo na pagbabayaran niya ito sa kanyang ginawa. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.